kung iwanan ka man ng lahat ng mga kaibigan mo, talikuran ka ng lahat ng mga taong inaasahan mo, at yung inaasahan mo tutulong sa'yo, hindi ka tutulungan, alam mo, meron laging Diyos na may makakapitan. Hindi tayo makakapili ng problemang darating sa ating buhay. Hindi ka makakapag-schedule ng problemang darating sa iyong buhay. How I wish. Makakapag-schedule ka at masasabi mo kay Lord, Lord, fully booked na po ako ngayong buwan. First quarter pa lang po ng 2024, yung problema ko pang isang taon na po. But you cannot schedule problems. You cannot pick problems, but you can always pick the God that you will trust. Pwede ka makapili ng Diyos na yung kakapitan sa gitna ng lahat ng ito. So do not allow the circumstance to limit your perspective about God. Hindi porket malaki ang problema, lumiliit na ang tingin mo sa Diyos. Hallelujah. Kasi madalas tayo, pag lumalaki ang problema, lumiliit ang tingin natin sa Panginoon. In fact, let me just say this to you. Sabi ng scripture, di ba sa Psalms, magnify the Lord with me. The more na lumalaki yung problema, mas lalo mong i-magnify yung Diyos na yung pinapaniwalaan. Kung walang-wala ka, i-magnify mo yung Diyos bilang provider. If you feel unsafe, i-magnify mo yung Diyos na protector and deliverer. Kung ikaw yung may sakit, i-magnify mo si Jesus Christ bilang iyong healer. Bakit mga kapatid? We should not allow the circumstance to limit our perspective about who our God is. Kasi ang trials hindi maiiwasan. Kailangan mo yan. Kasi ang tunay na faith hindi lalago kapag ang lahat ng parte ng buhay mo masaya. Ang faith hindi lalago kapag ang lagi mo lang nakikita is worst case scenario. Ang faith natin hindi mag-grow kapag lagi lang natin napipredict that everything in our life will go down. In fact, ang tunay na faith, hindi mo lang ine-expect ang greatness ng Diyos. Ang tunay na faith, nagtitiwala ka na kahit hindi mag-provide ang Diyos, nagtitiwala ka that you will overcome whatever circumstance that you are in. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nagwo-worship ka kahit 20 pesos na lang laman ang bulsa mo. Ang tunay na pananampalataya, nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit nararamdaman mo pa yung sintomas ng arthritis, pinagaling ka na ng ating Panginoon. That's real faith. That's real faith.